Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kaming makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita. Parsha, Beat Kanan. Ito po ay dawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na makarating sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Panginoon, salamat po sa mga pagkakataong ito na binigay niyo sa amin ngayong Shabbat upang kami po ay makapagbigay ng ah, ah, aral sa mga nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Muli, Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Parsha, Biat Kanan o ang ng si Moses ay when he pleaded o nag nagsumamo, no, sa Panginoon, no? At ang coverage nito ay from Deuteronomy chapter 3 verse 23 hanggang chapter 7 verse 11. At ito ay pangalawang parsya sa Devarim, ang panglimang libro ng Torah, no? At dito, no, actually napakadami uh, ng mga topics dito. Napakahalaga nitong parsya na ito sapagkat muli ay dito inulit ang 10 commandments at yung greatest commandment, ano, na binanggit din ng Panginoong Yeshua. Itong parsya na to ay binabasa sa special Sabbath na tinatawag na Shabbat Nakamu. Ito yung Shabbat after ng Tisha B'Av o 9th of Av, na ito yung 9th of Av. Ito po yung ito yung time, month and day na kung saan na-destroy ang first at second temple, no? Kaya ito ay napaka-importante. At dito nga ay sa 9th of Ab, ay inaalala. Yan, ano, inaalala natin o commemorate ang destruction ng first temple sa 9th of Ab o Tisha B'Av ng 586 BCE, yung first temple nung sinira ng Babylonia sa pamamagitan sa pamumuno ni Nebukadnezar, no? At later on ang sa 9th of Av ulit ng AD 70 sa Rome naman, mga Romans naman ang sumira, no? So yan, ano, yan ang ano natin, pag-uusapan natin. At katulad nga na nabanggit ko, ang mga importanteng passage dito ay yung 10 Commandments inulit, ano, sa Deuteronomy chapter 5. At unang nabanggit ito sa Exodus chapter 20, no? At katulad nga ng nabanggit ko dati, ang Exodus o ang Deuteronomy ay ito yung last 40 days ni Moses, ano? Dahil sinabihan na siya ng Panginoon na siya ay mamamatay dahil nga sa hindi niya binigyan ng glory ang Panginoon dahil pinalo niya yung bato imbes na kausapin lang niya. Pinalo niya yung bato, no? Inutusan siya. Mukhang maliit na bagay lang pero malaking bagay sa Panginoon yon. Kaya ang tingin natin minsan maliit na commandment, actually ito'y napakalaking commandment, no? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 19, kung sino man ang sumuway sa pinakamaliit na commandment na kautusan, no? At ito ay itinuro pa sa iba, siya ay tatawaging pinaka least, ano, pinakamababa sa kaharian ng Panginoon. So imagine natin kung yung pinaka-least na commandment pinakabababa, anong mangyayari kapag yung mga big commandments na binabiolate natin, ano? So nakakatakot.
So yan po, no? Yan ang gusto kong i-emphasize diyan. Tapos sinabi niya rito, dahil sa inyo hindi ako nakapunta, sabi ni Moses. Hindi ako nakapasok sa land of promise, ano. So kaya binigyan lang siya ng 40 days. Actually a little bit over that. Kasi tinapos muna niya, na-conquer niya sa towards the end ng Numbers ang pag-conquer sa mga Midianites dahil sa ginawa nga nila ah, sa mga children of Israel, mga anak ni Israel, ano, na maraming namatay dahil inakit nila ng mga kababaihan nila, mga Midianites, kasama mga Moabites, sa pamamagitan na rin ng pagsulsul ni Balaam kay Balak, ano. So ginamit ni Balak ang kanyang impluwensya sa mga babaeng Moabites, pero mas bumili siya ng mga babae binayaran niya yung mga babae sa Midianites para akitin um, ang mga Israelitas na lalaki, ano. So 24,000 ang namatay dahil diyan, ano. At ito nga ay nung natapos na 'yon, pinapasummarize na lang ng Panginoon, pinapaayos na niya. Kaya sinamarize na ni Moses lahat ng naalala niya na utos ng Panginoon, at inulit niya dito ang pinakaimportante, ang Ten Commandments at ang mga kapistahan ng Panginoon, inulit niya rito. Pero hindi sa parsya na to. Ang binanggit niya rito yung Ten Commandments. Pero alalahanin natin yung number 4 na these are my Sabbaths. Plural po yun. Hindi po siya singular na weekly Sabbath lang, kundi pati yung mga yearly Sabbath, no? Pati yung mga every 7 years and every 50 years, no? Kasi ang lahat yan ay Sabbath sa Panginoon. So at sa Deuteronomy chapter 4 chapter 6 verse 4, yan yung Shema na binabanggit natin, yung Hear Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Or Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one. Tapos ano dun yung greatest commandments na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and have these words which I command you this day be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you rise, and you shall bind them for a sign upon your hands, and let them be frontlets between your eyes, and you shall write them in the doorposts of your house and upon your gates. So ito yung mga commandments na no. So Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Yan ang actually yung Shema and Bihabta, magkadugtong yan. So isang passage lang yan, ano. Kaya nung tinanong si Yeshua, ano yung greatest commandment, binanggit niya yon, Shema hanggang Bihabta. It's the whole thing, ano. Dito makikita rin natin na pinag-uusapan dito yung sa chapter 3, no? Sa chapter 3, so that's verses 23 to chapter 4 verse 4, no? Dito yung petition ni Moses. Binanggit dito yung kanyang desire na pumasok sa promised land, at nakiusap siya sa Panginoon, pero pinagalitan siya. Sabi niya, tigilan mo na. Wag mo nang ipilit kasi hindi na nga siya makakapasok. So, yun ang ano, no? Hindi talaga nagbabago isip ng Panginoon. So, at kaya napaka-importante na tayo ay sumunod sa Panginoon para tayo ay yung promises, ano? Kasi ang promises po, hindi po ito unconditional. Lahat ng promises ng Panginoon ay conditional. Contrary yan sa mga sinasabi ng iba o sa pagkakaalam natin na na walang kondisyon ng pagmamahal ng Panginoon. Meron po yan. Kaya hindi tayo dapat magpaka parang we should take God's love for granted kasi mahal naman niya tayo, walang kondisyon. So, kung walang kondisyon yan, it doesn't matter kung anong gagawin mo. So, wala na.
wala namang kondisyon eh. So, magkasala ka, sumunod ka o hindi sumunod, mahal ka ng Panginoon, maliligtas ka. Hindi po gano'n eh. So, conditional po 'yun. Even ang kaligtasan ay may condition 'yan. Conditional lahat, no? Kaya ah, talagang kumbaga in as much as minahal tayo ng Panginoon pero mayroong condition din 'yon, no? Hindi hindi siya unconditional love, no? Parang ang sarap pakinggan ng unconditional love eh. Pero hindi po totoo 'yon. It's a big lie na maganda pakinggan pero hindi totoo. Kasi hindi po 'yan ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na mahal tayo ng Panginoon. Pero may certain conditions yun. We have to keep His commandments. Pag hindi natin sinunod ang commandments, ay tatamaan din talaga tayo, no? Yun ang gusto kong i-emphasize. Yung iba kasi, even yung mga nagpi-preach na pray to receive Christ para maligtas ka. Therefore, may condition pa rin. You have to, even in that teaching, you have to pray to receive. May condition, di ba? So, and praying to receive Christ as personal Lord and Savior is a very, very beautiful thing. And I think everybody should be doing that. Pero hindi po ito ang all and all. Hindi po ito yung beginning and end. Hindi po ito yung yun na yun, no? Hindi po. Iyan ang simula. You just acknowledge and then you have to go on. Kaya patuloy na ulit-ulit na binabanggit dito ni Moses na tayo sundin natin ang kanyang mga commandments, ano? Sa Deuteronomy chapter 4, no? Verse 5 to 40. Yan yung second reading ng parsha. Dito present ni Moses ang kanyang case, no, sa regarding sa Torah, pag itong mga kautusan nito, yung mga statutes, yung mga precepts, yung mga batas, ano, ang mga ordinances, yung judgment, yung mga paghuhukom ng Panginoon na itong mga ito kapag ginawa natin ay nagpapakita tayo ng wisdom, no? Magkakaroon tayo ng wisdom sa discernment kumpara sa ibang tao. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos, ay mukha tayong marunong, mukha tayong wise, um, at kumpara sa ibang tao. Ang bawat tao may mga kanya-kanya silang prinsipyo, may kanya-kanyang mga belief system, may mga kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang mga tingin nila kung anong tama at mali, no? Pero ang batas ng Panginoon ay malinaw. Uniform 'yan. So, minsan tingin ng isa tama kasi parang okay naman, parang pakiramdam ko okay naman, pero against siya sa commandment ng Panginoon. Kapagka binasihan natin ang ating sariling pag-iisip na, ano ba, mukhang tama naman 'to, wala naman siyang na naaabala na iba, wala naman siyang nasasaktan na iba, kaya okay lang 'yan. Pero against yan sa commandments ng Panginoon, no? Yung ah, mga ibang mga practices na hindi gawain ng isang tao na nilalang, no? Ang lalaki na nagiging babae, ang babae nagiging lalaki, lalaki sa lalaki, babae sa babae, kontra yan sa Biblia. Maaaring sabihin na wala namang sinasaktan ng iba, no? Ganon din po ang pagkain. Wala namang inaabala, wala namang napiperwisyo, gano'n, ano. Pero 'yan ang akala natin kasi yung um, for example, mga seashells, nililinis nilang dagat, eh, o ang tubig, 'no. Sila may mga filter system. Yung mga crabs, mga shrimps, mga squid, mga gano'n, octopus, lahat ano, sila'y tagalinis, mga bottom feeders 'yan, eh. So 'pag kinuha mo sila ron, akala natin walang naabala pero actually yung nature naabala. Dinumihan natin tapos inalis natin yung mga naglilinis. So, doble. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Book of Isaiah, I will destroy those who destroy the earth. So, parang maliit lang naman na bagay ito. Nagtapon lang ako ng isang basura at kinain ko lang naman yung mga tagalinis, eh. Ano ba naman yun, di ba?
maliit na bagay. So ito pong mga tingin natin maliit na bagay ay merong malaking effect sa nature, sa ibang tao na pag pinakita sa atin na wala. Kaya kahit si Moses, pag inisip mo maliit na bagay lang naman yun, pinalo lang naman niya yung bato. Hindi naman nasaktan yung bato, di ba? Ano ba naman yung bato na yun? Ang tagal-tagal niya naglingkod tapos hindi siya makapunta, di ba? Isipin mo yun, di ba? Parang mali pa tuloy yung Panginoon nun. Pero hindi eh. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo ako binigyan ng respeto sa harap ng maraming tao. Inutusan kitang gawin ng isang bagay, ibang ginawa mo. So, sa Panginoon, malaking bagay yon. Kaya minsan, nakala natin, maliit na bagay. Maliit na bagay lang naman itong hindi ko paggawa ng ganito eh. Ano ba naman yon? Minsan lang naman ako hindi nagsimba, nag-observe ng Shabbat, or hindi naman ako na ganito, hindi ako na gano'n. Ano. Mga maliliit na bagay lang. Pero kahit maliliit na bagay yan, laging maraming maliliit, isang malaki na yon. At kahit isang maliit na bagay, sa Panginoon malaking bagay yon. Kasi kung baliwala yun sa Panginoon, hindi niya na iuutos yun. Ba't pa niya abalahin, di ba? Kung maliit na bagay lang. So, kaya niya inuutos dahil importante sa kanya. Ah, bakit kailangan niya kausapin yung bato? Siya lang ang nakakaalam nun. No? Minsan, natitest ang ano natin, ang faithfulness natin sa maliliit na bagay. Kasi kung sa maliit na bagay hindi tayo faithful, paano tayo magiging faithful sa malalaking bagay, di ba? Yun ang isang gusto kong iparating sa atin, ano, na simulan natin sa maliliit na bagay, yung pagsunod, ano. Minsan gusto natin malalaki tas yung mga maliliit, tsaka na yan, maliliit lang yan. Pero actually importante rin yun. Sabi nga nila ang mga maliliit daw nakakapuwing, eh. Yun ang ano ron 'no. So, importante na sundin natin yung maliliit na bagay, and then yung malalaking bagay mas madali na siyang sundin 'no. Um, at yun nga kapag ginagawa natin ito ay mukha tayong marunong, mukha tayong wise. At, yun ang totoo kasi, um, walang capability ang iba ng gano'n ano. 'Pag nakita nila, aba ibang-iba 'to, ibang klase ito. Minsan pini-persecute tayo, minsan iba ang tingin nila, pero in general, believe sila actually. Ibang klase, ang lakas ng kanyang, self-control pagdating sa pagkain, sa kanyang mga practices. Hindi siya nadadala ng kung sino 'no. Kasi minsan akala natin ang freedom is based sa kung puwede nating gawin ang kahit anong gusto nating gawin. Actually, ang freedom ay yung kaya nating, gawin ang mga hindi kayang gawin ng iba, at kaya nating umayaw sa mga hindi kayang ayawan ng iba. Yung kaya nating magkontrol, kaya nating yun ang freedom. Wala tayong hindi mahirap sa atin yun 'no. Um Yun ang tunay na freedom. Hindi tayo binded sa mga bagay dito sa mundo. Hindi tayo affected, no? Yun ang freedom. Freedom from this world. Freedom from yung mga worries, ano? Freedom from mga tukso, mga ah, mga bagay na may effect sa atin, ano? And most importantly is freedom to keep God's commandments. Napakahirap para sa ibang tao ang mag-keep ng commandments ng Panginoon kasi wala silang freedom, kasi binded sila sa sin, no? Kaya sinasabi nila, "Hindi, ano ka, hindi ka ikaw ay, slaves to the law." Slaves to the law. Pero which law? Sabi nga ni Paul, may 7 law, 7 batas sa Book of Romans, eh. May law of works, may law of faith sa, Romans 3:23 yan. Tapos merong law of mind and law of sin, sa chapter 7. Ta's may law of, God, may law of the spirit, saka may law of the Jews sa 8:1 'no. So ito yung um, mga laws na ano, anong nagba-bind sa'yo? Kasi sabi niya kung kanino ka slave,
dun ka, kung kanino ka sumusunod, dun ka slave. Kung sumusunod ka sa tawag ng laman, di slave ka of the flesh, of sin, di ba? Hindi ka makatanggi sa bisyo, hindi ka makatanggi sa mga sugal o inuman or wala kang control sa mga makabundong bagay. Hindi mo makontrol ang sarili mo sa mga pagkain na hindi dapat kainin. Wala kang binded ka ron. Pero yung tunay na may freedom, kahit magutuman ka, hindi ka worried doon eh. Hindi ka, alam mo na magpo-provide ang Panginoon ng something eh. Yun ang tunay na freedom. Hindi ka tali sa mundo, no? So, yun ang proof of wisdom, no? At alam mo kung anong mangyayari. Ayan, di ba? Ang wise person, alam mo kung anong mangyayari in the future. Kapag ginawa mo to, anong mangyayari sa'yo. Alam mo, di ba? Ang mga matatalino, alam nila, pero hindi nila nagagawa. Alam lang nila, hanggang dito lang. Pero hindi nila nagagawa. Yung parang talino lang na alam kong tama yan, pero hindi naman ginagawa, di ba? So, baliwala rin, no? Iba pa rin yung wisdom. Ang wisdom, ito yung um, uh, may action, no? Nagagawa mo through your action. So, yan ang meron tayo kapag sinusunod natin ang commandments sa Panginoon. Kahit hindi mataas ang pinag-aralan natin, kahit hindi natin kabisado ang Biblia or kabisado ang mga theologies and everything, kung kabisado natin ang pagsunod ng utos ng Panginoon, daig pa natin ang mga theologians, no? Daig pa natin yung mga scholars. Aanhin mo ang sobrang talino kung hindi naman nila nagagamit kasi ang ultimately niyan is susundin mo ang utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon ay yung Torah. Di ba? Simulan natin sa Ten Commandments. Ano doon na kaagad yung Sabbath eh. O, di ba? Oo, importante yun. Ando doon ang Leviticus 11 sa Deuteronomy 14, mga food commandments. Leviticus 23, mga appointed times. Kasi kung maling appointed time, kanino ka nag-worship, di ba? Kung ang iba ang appointed time na pinupuntahan mo, malamang iba ang mapupuntahan mo, di ba? Hindi yan yung time na nagmi-meet ang Panginoon. Kasi habang nag-worship ang mga pagan gods, o mga wino-worship ang mga pagan gods, wala naman doon ang Panginoon. Hindi naman siya nakikisaw-saw doon at nakikisabay din, ano. May sarili siyang araw, no? Which is Sabbath at mga may appointed feast siya, no? So, ito, ayon sa Deuteronomy 4, chapter 4, verse 41 to 49, meron daw tayong protection from persecution, ano? Ito ang passage actually dito ay patungkol sa cities of refuge sa east of Jordan, at ito ay pag hindi mo sinasadya na nakapatay ka, no? Tapos meron din another three cities of refuge sa kabilang side of Jordan, sa west side, sa loob ng Canaan, ano? So, pero ito ay nagpapakita rin na tayo na nagkasala na hindi natin sinasadya. Ano po bang ibig sabihin ng nagkasala na hindi sinasadya? Una, hindi mo alam, di ba? Ginagawa mo ito. Bawa, katulad yan, nagsisimba ka ng linggo, nag-observe ka ng mga pagan feasts. Hindi mo alam eh. Nung nalaman mo, nagbago ka. So, hindi mo sinasadya. Pero pag nalaman mo, tas ginagawa mo pa, ay hindi sinasadya yun, kundi sinasadya mo na. Rebellion na yun, no? Alam mo na, tapos ginawa mo pa, di ba? So, yun ang hindi dapat, no? So, ang sinasabi rito, may protection yung mga nagkasala na hindi sinasadya. So, pupunta sila sa City of Refuge at yung manslayer, yung blood avenger o yung papatay sa iyo na inatasan para pumatay, ay hindi siya yung tagapaghiganti na parang personal, kundi inatasan siya, no? Inatasan siya na pumatay. So, ano pong ibig sabihin nito? Um,
sabi dito, kapag hindi mo sinasadya at nakapatay ka, hindi mo naman sinasadya, tatakbo ka sa City of Refuge. At hindi ka makakalabas doon until yung judgment. I-present yung case mo sa case ng Blood Avenger. Kasi yung Blood Avenger, siya yung judge and executioner mo. Gusto kanyang patayin eh. Paghihiganti niya yung pinatay mo, di ba? So, yun ang gagawin. Kaya pag sabi doon, habang buhay ang high priest, huwag kang lalabas ng City of Refuge. Dahil pag lumabas ka ng City of Refuge at inabutan ka ron ng Blood Avenger, yari ka. Your blood is in your own head, no? So, anong ibig sabihin nito? Pag tayo po ay nagsisi na, wag na tayong lalayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang ating City of Refuge, no? Bali, technically ang Torah, no? Ang Torah ang ating City of Refuge. Huwag na tayong lalabas diyan. Pag lumabas tayo at inabutan tayo ng Blood Avenger. Sino bang Blood Avenger, di ba? Di si kamatayan. Tagapatay siya eh. Or si Satan, di ba? Siyang accuser eh. Accuser and um, siya yung accuser of our brothers day and night. No? Ina-accuse niya. So, um, pag inabutan ka ron, tapos ka. Kaya wag daw tayong lalayo. No? Kapag na tayo ay nakikita natin medyo lumilis na, balik agad. Balik tayo agad para may protection tayo. So, nasa Deuteronomy chapter 4 verse 41 to 49. No? Yung Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 22, ito yung fourth reading, ano? Na kung saan meron tayong binanggit ulit yung Ten Commandments. Gusto kong i-reiterate ang commandments dito na sinabi na I am the Lord your God who brought you out of Egypt, no? Hindi ito basta you should have no other gods before me. Hindi lang po ganun yun kasi he could be any other God, no? Kaya pinakilala niya ang sarili niya. Ako yung ano siya. Um, Kaya yung mali yung ang simula you should have no other gods before me. Mali yun. May nauna pa ron eh. I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Binanggit talaga doon yung name of the Most High, no? So sinabi niya pangalan niya, I am the Lord your God. Kaya capital letter LORD kung sa English version. Ngayon pag sa ano naman Hebrew version, ang name ng Most High talaga nalalagay. Pero pagka binabasa nila yon, Adonai. Ah, ang hindi nila binabanggit yung name ng Most High. Um, uh, and it has been like that since the time ng pagbalik nila sa uh, panahon nila Isra, pagbalik nila from Babylon, hindi na nila binabanggit. For many reason, inalis ng Panginoon ang name niya para hindi na nabababoy. Kasi kung ano na lang ginagawa nila sa pangalan ng Panginoon. So, inalis yun. You know? Nabanggit yan sa prophets, sa Nevi'im. And binabanggit lang ito during may temple pa, once a year, by the high priest alone, during the blessing, yung Aaronic benediction. Ano? So, having said that, kaya sabi doon, I am Adonai, your Elohim. Yun ang ano rin binanggit doon, ano? Who brought you out of Egypt. You should have no other gods before me. And then sabi doon, thou shalt not make any graven images or any likeness in heaven above, on earth below, or under the earth. Thou shalt not worship them nor serve them, for I am a jealous God, punishing the iniquities of those who hate me from the third and fourth generations, but give grace to thousands of those who love me and keep my commandments. So, ito yung ano na yun. Again, it's conditional. No? Ang grace is given to those who love God and keep His commandments. But how do we love God? 1 John 5:3, and this is the love of God, if we love God and if we keep His commandments, for His commandments are not burdensome. Sabi ni Yeshua sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ang commandments niya po ay Torah. No? Yung Torah, hindi lang po ang New Testament,
kundi the whole Torah. Kasi ang Panginoong Yeshua po ang present during that time. Nag-i-exist siya from the foundation of the world at siyang creator, at siyang inutusan ng Ama na mag-create ng mga bagay. Kaya makikita mo ron, God said and then God made. God said and then God made. Merong isang tagasabi, let us make man in our image, in our likeness. So may kasama. And then binanggit dito sa Proverbs chapter 8, na kung saan sabi niya, I was the craftsman at his side, rejoicing before men. I was there from the foundation of the world when he declared, you know, um, uh, yung sea, yung limit ng sea, ando dun siya. Tapos sabi niya, I am the craftsman at his side, rejoicing with men. So, yun ang ano, no, si Yeshua and all judgment, no? Lahat na makikita natin na ginajudge ng Panginoon mula si Adam and Eve, ginudge niya ang first world by flood, ginudge niya yon, ginudge niya ang tower, ang mga gumawa ng Tower of Babel by confusing their language, ginudge niya ang Sodom and Gomorrah, ginudge niya ang Egypt, ginudge niya ang Canaan, ginudge niya si Miriam, ginudge niya yung mga tao, si Korah, ginudge niya. Sino ang judge? Sabi niya sa John chapter 5 verse 22, the Father judges no one. He gave all judgment to the Son so that all will honor the Son as they honor the Father. Kaya walang ibang judge kundi ang Panginoon. Sinabi rin ito ni James sa James 4:12. There is only one lawgiver and one judge who is able to save and destroy. Isa lang ang judge, no? Si Yeshua lang ang judge. Kaya therefore siya rin ang giver ng law, no? Kaya itong 10 commandments na ito siyang nagbigay nito, no? Kaya sabi niya, I punish the iniquity of those who hate me up to third and fourth generations, but give grace to thousands of those who love me and keep my commandments. So dalawa yan, hindi lang by feeling of love, kundi by actually keeping God's commandments is showing yung love sa Panginoon. Kasi ang may mga iba-ibang language of love. Yung iba, by giving, by kind words, by kung ano, no. Ang language of love ng Panginoon is keeping God's commandments. If we love Him, we have to show Him that we keep His commandments. Yun ang gusto niya. Hindi by money, yun yung tithes and offerings. Yan maliit na part lang. Sa dulon-dulo na yan Kaya nga may prayer dyan sa Deuteronomy na pagbibigay ka na may prayer. Ang sinasabi mo, I have kept all your commandments, Lord. I did not forget any one of them. I did this, I did that. Yun na yung huli. Kaya yung offering is useless kapag hindi tayo nagkikip ng commandments, no? Kasi yung iba nakafocus sa pag-offer pero kasi gusto nila ma-bless, no? Ang tunay na blessing po ay by obedience ng God's word, no? And it's very clear sa Joshua 1:8. Sabi doon, do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be careful to do everything written in it and you will be prosperous and successful. So, sabi doon, lagi mong babanggitin, wag hiwalay ito sa bibig mo, i-meditate mo day and night. Pero hindi ka doon magiging successful by doing that, kundi by being careful to do everything that is written in it. Yan ang way mo para maalala. And then, magiging prosperous ka and successful. And prosperity is not just about money. It's not just about yung marami kang bagay. Prosperity includes good health. Kaya ang iba gustong maraming pera para makain kung anong gusto, ma-relax. So anong end game nun? Hindi magkakaroon ka ng good health supposedly, di ba? Kasi hindi ka stress. May lahat ng pagkain, nakakain mo, gusto mo. So ang ultimate goal mo is maging may ano ka, good health, di ba?
and also peace. May katahimikan nga. Gusto mo malayo ka sa mga magugulo dahil marami kang pera, di ba? Or may protection ka. Wala kang ano, may mga security ka, mga ano. Pero kapag ginawa natin ang pagsunod sa Panginoon, lahat 'yon na hindi nabibili ng pera at hindi kayang bili ng pera, meron tayo. We are more prosperous than anybody else. May bilyon-bilyon nga, di ka naman makatulog, di ka makakain. Naalala ko yung isang mayaman na kontraktor, nasa Pilipinas pa ako noon. Sabi sa kanya ng isang tao niya, ani niya yung pera niya, kasi nagkasakit na stroke. Ani niya, dami niyang pera, hindi naman siya makakain. Nakakain lang niya yung maliliit na mga ano lang, kamatis, mga ganon. Gulay lang talaga. Kasi nga na-stroke na siya, massive stroke. So yung sarili niyang tao mismo sinasabihan siya ng gano'n. Well, hindi sa kanyang harap, kundi sa amin. Sabi niya, ang dami niyang pera pero hindi siya makakain ng gusto niya. So yung yun ang ano, no, yun ang freedom and prosperity comes from keeping God's commandments. Yung pera is just the list ng mga blessing. Pero ang iba nga, tingin ng iba, yun ang parang, oh, pag marami kang pera, marami kang blessing. Baliktad. Actually, mas ipi-prefer mo ang good health, long life, peace, love, yung peace of mind and everything, and protection. Um, yun ang ano ron eh. Yun ang mas tamang blessing na dapat natin pinupurso. So, and kapag nabigyan tayong pera, then salamat, no? Pero hindi yun ang ano, kasi there are things that money cannot buy. At yun ang mas beyond value yun eh. Yun ay makukuha natin by keeping God's commandments, no? Dito rin, yun nga, sa fourth parsha, yung Ten Commandments. So, pangalawang commandment is, wag daw tayo gagawa ng kahit anong graven images or anything likeness in heaven or earth below, under the earth, no? Ang point dito is wala dapat mas mahalaga pa kesa sa Panginoon. Kahit anong bagay na mas mahalaga pa sa Panginoon, yung in-between. Katulad yan, iba, may rebulto. Ang sinasabi nila, niluluhuran nito, pero yung Panginoon talaga ang niluluhuran niya. Pero may in-between. Yung in-between na yun ang ayaw niya. Ayaw ng Panginoon nun. So, sinabi na niya, malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw na ayaw niya ng may idols. So, huwag na natin gagawin yun. Kaya yung kung may idol kayo na artista, idol kayo na K-pop, may idol kayo ayaw ng Panginoon ng mga idol na yan, no? Or anything na mga images, mga ganun, no? So, maging careful tayo. Pangatlo, we should never bring the name of the Lord in vain. Wag yung parang konting keyboard, praise the Lord, konting keyboard, praise the Lord, ganun. Or hindi naman parang pinagtatalunan ng pangalan, di ganitong pangalan, di ganitong pangalan, di ganito pag-pronounce. That's vanity, no? Or um, um, or binabanggit lang ang pangalan ng Panginoon ng walang kakwenta-kwenta. So ayaw niya. Kaya nga ang tradition ng mga Jews, ng mga fellow natin, is that binabanggit lang yung word na Adonai and Elohim during prayer and during Shabbat. Outside, yung regular days, Hashem ang gamit nila. Para hindi, kahit yung word o yung title na Adonai or Elohim ay hindi mababoy, hindi madala in vain, no? Kasi alternate yun ng name ng Panginoon, ano? So, para hindi, halimbawa, i-refer nila sa Panginoon, sasabihin nila Hashem, gano'n, no? Kaya okay din sa akin, personally, okay na tawagin ang Panginoon na Lord, no? Or God. Although may mga iba na nagki-claim na, oh, yan ay galing sa pagan something. Pero ang Lord ay hindi, walang pangalan na mga gods na Lord or even the word God. Pero merong isang word actually na madalas na ginagamit sa Pilipinas at sa mga even mga Hispanic.
Ito yung Diyos, no? Diyos, D-I-O-S, Diyos, no? What is very interesting about this is yan ang spelling ng pangalan ni Zeus. Uh, uh, yung DIOS is actually pangalan ni Zeus yan. Kaya kung napapansin nyo, hindi ako gumagamit ng word na ganon, no? So, kaya Panginoon, or kung sa Tagalog, Panginoon o may kapal, o Lord God o Lord. Pero may mga certain words kasi na affiliated sa name ng God. Even yung word na say Bathala, I think it's affiliated sa gods, no? Certain gods. Pero ang may kapal, I think, as far as I research, wala siyang connection. It's a title, although ginagamit din sa mga gods, pero not exactly galing sa name ng God, no? So, kaya Panginoon na lang kung ano, no. Yan ang isang gusto ko ring banggitin. Tapos yung Sabbath, no. Napaka-importante. Sabbath is not just yung weekly Sabbath, kundi it includes yung yearly Sabbath. So, meron tayong 7 feasts. Pero sa 7 feasts na yan, merong mga special Sabbaths na importante, no. Kung hindi man ma-observe lahat ng feast, dapat ma-observe yung mga Sabbath among the feast. May 7 ito, no? One is yung um, Feast of Unleavened Bread, no? Well, ang unang feast is Feast of Passover, of Pascua, no? Pero hindi siya special Sabbath, pero pinapa-observe ito ng Panginoon. Pag hindi mo in-observe ito, may tulog ka. Yan ang ano ron, ano? Medyo kailangan talaga observant. Kasi ang sabi niya, you will be cut off from among your people. Nakakatakot po yun. Kasi ang cutting off, ang hara, it means many things. One is fellowship disconnection or disfellowship. 2 is death, physical death. 3 is wala ka ng connection sa next life. Ibig sabihin, hindi ka part ng first resurrection. So you will be cut off from among your people. So nakakatakot po 'yun, ano? Again, it's a big command. Kaya I would suggest na we really have to observe this, ano? So Passover, tapos Feast of Unleavened Bread, yung first day. Yun ang first Sabbath, no? Special Sabbath yan, hindi regular Sabbath, yearly Sabbath. Tapos yung seventh ng Passover, seventh day. So first and seventh, so dalawa. Tapos yung first fruit is a feast pero hindi siya special Sabbath. Ang next Sabbath is yung Pentecost. So pangatlo, no? Another special Sabbath, yung pang-apat ay yung Yom Teruah, o Feast of Trumpet. Yan ang first day of the 7th month. Tapos ang panlima ay yung Yom Kippur, which is Sabbath of the Sabbath. Yan ang pinaka-holy of the holy, holiest of the holiest of the holy Sabbath. So, panlima yon. Pang-anim ay yung 15th of Tishri, 15th day of the 7th month, which is the beginning yung Feast of Tabernacle, at ang pangpito ay yung 8th day or yung Shemini Atzeret. So 7 special feast, no? And plus the 52 na ano. And then may another na yung Shemitah, which is a Sabbath ng land, which is inobserve ito ng 1 year. Pero sa land, saka yung mga utang, mga Hebrew slaves dapat pakawalan na. Tapos yung Jubilee, which is the 50th. No? So ito yung mga special Sabbath. Of course, yung panlima na ano is yung honor our father and mother, so that we will live long in the land. Ito'y honoring, hindi lang po ito involving
um, yung respect, but honoring is actually giving them honor. We make them proud of us, or they are honored because we did something, or we did like naging honorable tayo, or we did well sa academics, sa kaya may honor ka, or any awards because you did well sa trabaho and everything. Pero ang greatest na honor that we can give to our parents is the honor that we keep God's commandments. Kasi i-honor tayo ng Panginoon, and that the name of our parents will be mentioned as well. So, kaya si Abraham, Isaac, Jacob, the 12 patriarchs, laging binabanggit yung um, halimbawa, Joshua, son of Nun. Ganon, ano? So, laging kasama yung magulang, yung tatay. So, pag dishonorable din tayo, kasama rin siya. So, sabit din, di ba? Kaya it's very important. And once we give honor to our Father, and ultimately our Father is our Father in heaven. So when we do certain things, when we do great things and commendable things, sa spirit world, nakikita tayo, na-honor ang Panginoon natin. And once we give him honor, we live long in the land. So ito yung mga bagay na we need to understand, ano? Kasi minsan akala natin wala naman nakatingin or whatever, no? Marami actually nakatingin. Hindi lang natin nakikita. And then once we do things in secret, secret sa tao, pero sa spirit world, you're basically doing it in front of everyone, and kitang-kita ng lahat, no? So that's why it's important that we do things, good things, even in secret. We don't say things na not good even in private, because we're not technically, wala tayong private moments. Lagi tayo para tayong nasa parang glass wall. Nakikita tayo lagi. Big brother, ganun, no? So yan yun, ano? And then thou shalt not murder. Hindi thou shalt not kill yun, thou shalt not murder. Murdering is you have intention to kill. Pero sabi nga ng Panginoon, if you hate your brother without a cause, it's a murder, no? Adultery is the same thing. If you look, sabi ng Panginoon Yeshua, if you look at a woman lustfully, you already make adultery in your heart. So talagang ang ano ng Panginoon, iba ang ano niya, iba ang interpretation niya ng law, no? Tapos yung thou shalt not bear false witness. Yan yung mga fake news na akala ng iba parang okay lang, wala namang naka-harm, napaka-sensitive mo naman pag ikaw ay nasaktan. Pero fake news yan. Alam naman na hindi totoo, pero pinakakalat dahil ayaw mo dun sa tao. Or kahit in the form ng patanong, pero actually you're insinuating something. Lahat yan ay false witness, no? And marami yan. A big sin ng social media is false witness against their neighbor. So wag tayo maging part of that. Minsan nakiki-share dito. Pag nag-share tayo, sabihin natin, it's up to them kung maniniwala sila, nag-research sila. No, the fact na shinare mo yun, naniniwala ka ron, and you're actually propagating it. So mga ganyan, ano, sa social media, about politics, about many things. Yan ang mga nagiging problema ng ano. And then we also have yung problema ng yung thou shalt not steal pala before that. Yung thou shalt not steal, it's actually thou shalt not take advantage of your fellow human being. Hindi lang basta stealing yun na nagnakaw ka minsan. Yung nakaloko ka, or you parang yung you deceive for gain, nag-deceive ka to gain something, no? Yan yung
mga pyramiding scheme o mga budol o mga bola or whatever, or even yung ano, even yung umutang ka, "Utang, pautangin mo ko, babayaran kaagad kita." 'Di ba? Pero hindi mo binayaran, that's a deception, you're deceiving for gain. Alam mo talagang wala kang intensyon magbayad or alam mong hindi ka makakabayad pero ginawa mo pa rin. That is a big sin. Sa Ten Commandments yan. You're deceiving for gain. You gain something, diniceive mo yung kapwa mo. Or patutubuan natin doon, tapos bibigyan kita ng ano. So, you deceive for gain, and that's really not good, ano. Um, and yun nga, yung false witness and then coveting, ano. Coveting one's, sabi doon, thou shalt not covet your neighbor's house, spouse, manservant, maidservant, mga staff niya. So, anong ibig sabihin nito? Hindi lang yung naiinggit ka, kundi pag nakita mong nagigipit, tapos parang, "Oh, pagkakataon mo 'to makaka-bargain ako, mabibili ko yung lupa niya ng 1/4 ng value." Mga gano'n, ano. So, pangit po 'yun, ano. Um, Dapat laging fair and square. Ah, kung di mo kaya, huwag mong bilhin. Okey lang ng konting discount, pero minsan, 'pag malaki, ang neighbor po ano, dinefine ito ni Yeshua na, kasi tinanong siya, "Who is our neighbor?" So, nagbigay siya ng kanyang parable, yung Good Samaritan. Kaya lang ang nakuha ng mga tao yung kwento ng Good Samaritan. Sumama ang mga mga priest and Levites na pero hindi yun ang point ng Panginoon Yeshua. Ang point niya rito ay ang neighbor ay kung sino ang nangangailangan. Kung sino yung nagigipit, yun ang neighbor natin. Hindi yung kapitbahay natin, hindi yung neighbor din natin yon. Technically, sabihin na lang lahat neighbor natin, pwede rin. Pero ang concept ng Good Samaritan story ay ang neighbor ay yung nangangailangan. Kung kahit hindi mo siya katabi, nangangailangan siya, neighbor mo siya. Yun yun. So, kaya sinabi, "Thou shalt not covet your neighbor's house, your spouse," yung ano, nagigipit yung tao tapos pinag-iinteresan mo na yung kanilang, kung ano meron siya, 'no. So, 'wag gagawin yung gano'n, 'no. So yun ang Ten Commandments at, yung fifth reading ito may personal encounter ang congregation, with God, ano. Tapos of course, ang, prominent passage dito yung Deuteronomy 6:4-25, yung Shema sa kabihagtan, 'no. The greatest commandments. Ito yung ano, 'no. Um, Actually sa Shema, dito binanggit na dito ang presence ng Father and Son, ano. And, uh, if I may say, even the Spirit of God, ano. I'm not saying it's the Trinity, pero kasi ang term na Trinity is kinoin lang ito ng Catholics, in as much as merong separate entity ang Father and Son and even the Spirit. Hindi nila tinawag ang sarili nila as Trinity, or hindi sila tinawag ng Bible na Trinity. So yes, there is Father and there's a Son. They are not one and the same, but they are echad, meaning united. Ang Hebrew po kasi 'pag English nakalagay one, pero ang Hebrew na ginamit is echad, so meaning united. Ang singular ay yakid. Ang echad is plural na parang united or unified, or yung mag-asawa, they will become one, the two will become one, hindi sila isang tao, kundi they become echad, they become united, naging nag-iisa na lang sila. So, ibig sabihin hindi sila nagkokontra, hindi na sila naghihiwalay, ganun yun, ano. So, ang congregation, they are one, they speak like one. So, hindi isang tao yung kundi they united sila. So, the Father and the Son are echad. Kaya dito sabi na, "Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad." So, the Lord God, Lord. So, 'pag tiningnan mo parang wrong grammar, eh. The Lord, Adonai Eloheinu Adonai. So, bakit ulit-ulit, 'di ba? Echad. Kasi, the Father and the Son, they are one. Yun ang ano ron, ano. So, yan ang, isang, mystery
na we know in part, but we don't know at we will know it in full once na bumalik. Kasi hindi natin alam ito until dumating ang Panginoong Yeshua. Nung dumating ang Panginoong Yeshua, hindi niya ni-reveal ang sarili niya. Ang ni-reveal niya na may Father siya. Yan ang ni-reveal niya. Um, ni-reveal din niya na may Spirit na parating, na i-reveal naman siya. Kaya ang Spirit, walang ang we know little about him kasi konti lang ang sinabi ng Panginoon dahil wala naman nag-reveal talaga sa Spirit. Binanggit lang ng Panginoon na may Paraclete, may yung Counselor, which is the Spirit of God, darating nga para siya naman na mag-introduce kay Yeshua. Tapos doon natin nalaman ng everything about Yeshua. So, and then we don't know much about the Ruach HaKodesh. Pero we know so much about the Father kasi ni-reveal ni Yeshua ang Father. Si Yeshua naman ni-reveal ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi natin alam kung anong niya. Siguro pagdating ng Panginoon malalaman natin, no. Pero until then, we'll keep it that way, no. So dito, no, ang last passage is Deuteronomy 7:1 to 11 na ang mga Israelites ay covenant people, no? Hindi sila pinili, sabi niya, dahil marami kayo, kundi kayong pinakakonti. Kaya sila yung tinatawag na the few. Pag nakita natin yung word na many, and many on that day will call me Lord, Lord, the many are called the nations o mga Gentiles, no? The many. Pag the few, the Jews yan. Yan yung mga Jews, no? So, intindihin na that many are called, but few are chosen. So, yung nations daw tinawag, pero yung mga Jews, mga sons of Israel were chosen. So, minsan mali ang pagkakaintindi natin, pero that's the Bible speaks like that, no? Anyway, we run out of time and I hope and pray na meron tayong natutunan at tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin, na kami po ay nakapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pag-discuss ng Parsha at Kanan. Salamat, Panginoon. At nawa ito ay pagpalain ninyo, na ito'y makarating sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong katotohanan. At ito ay magbigay ng guidance at encouragement na lalong magsaliksik ang inyong ang aking mga kapatiran, ng inyong mga anak na ah, halukhayin at hanapin ang inyong salita sa Torah. Maraming salamat po, Panginoon, at ito ay binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat shalom ulit, mga kapatid, mga kaibigan. Hanggang sa muli.